Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Pag-usapan natin itong balita patungkol po dito sa ICC President ay sinanction po ng Amerika. Okay? Alamin po natin ang buong detalye dito mamaya at magre-react po tayo. Okay? Maganda po ito kasi yung Amerika galit na sa ICC. Mamaya. At ito, si Professor Malu Tikia, okay, binanatan itong si Tore. Mayabang kasi itong si Tore. Anong sabi ni Professor Malu Tikia kay Tore? Ang yabang mo sa Davao, ilabas mo sa baha sa Metro Manila. Sapol ka dito kay Professor Malu. Ilabas mo yung tapang mo. Ilabas mo yung yabang mo dito sa baha sa Maynila, Tore. Ang yabang-yabang mo. Mamaya, pakinggan natin si Professor Malutikia. At last but not the least ay itong anak ni Attorney Panelo na si Attorney Paulo Panelo po ay nagkomentaryo po sa patungkol sa naganap na impeachment trial. Okay, patungkol doon sa si Gina Acosta ay kino-cross-examine dito ni Attorney Ligutan. Okay, ano ang masasabi ni Attorney Panelo? Yan po ang ating alamin at magre-react tayo dyan. Okay? Yan po ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Malalaman ang katotohanan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, dito sa Donmar TV, if lagi kang nanonood dito na hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Libre lang yan. So, subscribe na at kung nakasubscribe na kayo, lagi kayong updated dito sa ating mga breaking news, sa mga trending natin na mga updates at balita. Okay? Subscribe na. At i-shoutout muna natin yung mga loyal audience dito sa Donmar TV na laging nanonood. Itong si Teodorico Cafranca. Ayan, watching now. Good morning po. Ayan, Ma'am Teodorico, maraming salamat. Luisa Manononag. Ayan, good morning Kuya Donmar, watching from Hong Kong, having coffee. Ayan, maganda yan, nagko-coffee tapos nakikinig dito. Good morning rin sa iyo, Ma'am Luisa. Thank you. Grace Jaramila. Ayan, hello Sir Donmar, watching from Cebu City. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Grace Jaramila. Thank you, Ma'am Grace. Tess Bayram. Ayan. Good morning, Donmar TV, watching from Canada. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Ma'am Tess, good morning sa iyo. Arnolfo Di Juan. Hello, Sir Mar. Watching from San Jose Antique, Region 6. God bless you and your family. Ayan, maraming salamat. God bless you and your family too, Ma'am Arnolfo or Sir Arnolfo Di Juan. Hello rin sa iyo, Sir Arnolfo. Shout out sa inyo dyan. Mga kababayan natin dyan sa San Jose Antique, Region 6. Shout out sa inyong lahat dyan. Nancy Elizalde. Tama ba? Nancy Elizalde. Hello, Donmar TV, watching from Tandag City, Surigao del Sur, Mindanao. Ayan, sa mga kababayan natin sa Tandag City, dyan sa Surigao del Sur, partly sa Mindanao. Hello po, shout out po sa inyong lahat dyan. Nancy Elizalde, maraming salamat po sa iyo. And hello, good afternoon sa iyo, Ma'am Nancy. Ayan, sa mga, ito, pahirit muna natin ito. Pareho tayo kay VP Sara ha. Bumili na ako dito kasi yan rin ang ginagamit na tumbler ni VP Sara kung saan sang siya lumalakad. Okay? Anong special nito? Ito ay Hydro Flask. Yan. Dyan kayo bumili sa link na yan ha. Lagyan nyo ng malamig na tubig. 24 hours na magiging malamig yung tubig ninyo. Lagyan nyo ng mainit na kape. 24 hours na yan na maging mainit yung kape ninyo.
Nakita ko yan yung Tumblr ni VP Sara, kaya bumili na rin ako dito sa Tumblr na ito. Sa mga gusto lang bumili ha, hindi kayo pinipilit, ayan yung link, dyan kayo bumili para may commission tayo. Ayan. So, okay. Simulan na natin, no? Unahin muna natin itong balita patungkol dito sa ICC President. Binalita ito, kanina lang ito breaking news. Ang Amerika po ay sinanction po ang International Criminal Court President. Okay? Ito yung detalye. The US imposed sanctions on the International Criminal Court President o itong ICC President and a senior trial lawyer at the court. Secretary of State Marco Rubio said on Tuesday. Ayan, deserve mo yan ha, ma'am? So ano yung reaction ko dito? Nung nalaman ko itong balita na ito, sabi ko, wala na talagang kredibilidad ang ICC. Okay? Dapat, yung ICC na yan, dapat na yang i-abolish. Alam niyo ba kung bakit gusto nating i-abolish yan? Kasi marami na ring mga bansa ang tumiwalag sa ICC. Marami ng bansa ayaw na sa ICC. Kasi the ICC is known for corrupt court. It is a corrupt international court. And at the same time, itong ICC na ito, ginagamit ng ibang bansa, pati yung bansa natin na Pilipinas, itong kasalukuyang administrasyong Marcos, ginamit po yan bilang weapon para i-disarm ang mga kalaban sa politika. Example, ang ginawa nila kay former President Duterte. Ang ICC po is very biased. Hindi na nga maganda ang proseso at walang due process ang pagkahuli ni Tatay Digong bago siya nakulong dyan sa ICC. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa local courts here sa Pilipinas. Ang gagong administrasyong Marcos, hinatid kaagad doon sa International Criminal Court. Ganyan sila kabastos. Ang ICC naman, hindi po nakipag-cooperate. Kasi ayon sa di umano, sa mga dating 18 ex-marines, ngayon na ay brave 14 na lang sila kasi tumiwalag yung 4. Ang criminal court pumunta dito sa Pilipinas and they are corrupt kasi binabayaran raw sila ng administrasyong Marcos. Yan, hindi tayo ang nagsabi niya na sila. So doon pa lamang, malaki na ang pagdududa natin dyan sa ICC. Na corrupt ang ICC. Kaya tama lang itong ginagawa ng Amerika laban sa kanila. Ako, I'll go for abolishing ICC. Okay? Sa mga nakikinig ngayon, na mga audience ko dito sa Donmar TV, ilagay dyan sa comment section. Payag ako na i-abolish ang ICC. Lagay nyo dyan sa comment section ha. Kung hindi kayo payag, ilagay nyo rin dyan kung anong opinion ninyo. Okay? Para patas tayo dito. So, hopefully, ma-abolish yung ICC na yan at yung sanction ng senior president nila. Good luck sa inyo. I hope dito sa balita na ito, mapaaga ang pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Palakpakan. Yan. Hopefully, makauwi si Tatay Digong. Ito, panoorin natin itong si Professor Malutikia. Binanatan itong si Diwata Torre. Torre! Ang yabang-yabang mo kasi, Torre, sa Davao, di ba? Maalala natin, ang yabang mo doon sa KOJC.
ilabas mo yung yabang mo dito ngayon sa baha sa Metro Manila. Ilabas mo. Ito, panoorin natin, pakinggan natin si Professor Malutikia. Isang malamig at sana ay maayos ang ating mga kasamahan at nag-receive na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano ba yan? Sabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion. Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Si Claire siguro yan. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Correct. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. Correct. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga Bangag dapat Pilipinas. makialam sa Nabangag usaping na baha. tayo. Opo. And dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation, tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng Palpak bubong talaga ang sila. EDSA habang kino-construct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin eh. Hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito, hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiaaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo, ang solusyon dyan pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. At apart from being preventive, kailangan may contingency plan.
Biro mo yung Rojas home site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap. Hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin na hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things, No make-up. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang, and I guess Malacanang is just, sleeping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na nagmi-meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita. Hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Mali-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Parang ang mas nakakaano pa sa tao niyan, nakakagalit, magmamayabang ka pa. Tapos, ibig sabihin, gumastos ka pa ng pera. Yan lang Tapos ang talagang ending, hindi naman kaya pala nila. Yabang. sulit yung paggastos ng pera, maghahanap ka na naman ng rason. Binahana nga, magmamayabang ka pa, wala namang resulta, so Correct. nasayang na naman yung pera ng taong bayan. Ganyan yung laging isipin ng ating mga kababayan, Prof. Oo, Admare. Pero lahat common sense eh. May 6 na buwan tayo sa isang taon na summer. Na dapat gawin mo lahat ng dapat mong gawin para pagpasok ng tag-ulan, 6 na buwan yun, ay maayos. Pero kung hindi mo ginawa ng 6 na buwan during the summer, yung kailangan gawin, ay talagang magsasuffer ang lahat. Hindi mo yan magagawa ngayon, kahit magbomba ka ng magbomba ng kanal, higupin mo ng lahat ng fire truck. Tapos nakakatawa kung saan lang nila itatapon. Di ba balik rin, di ba? So, itong mga gawaing ito, common sense lang naman yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita yung common sense, lalo na ngayong habagat lang yan, ha? Hindi ko alam kung pagdating ng yung sinasabi mong low pressure, kaya makikita mo, kalimitan, nag-oorasyon ang hingi na lang ng taong bayan, nagdadasal sa Diyos, na sana hindi malakas, at kanya-kanyang akyat sa second floor kung may second floor ka. Kung wala kang second floor, na maghahanap ka. Kahit ang mga sasakyan, nakita natin, biro mong magkano ang isang pag-repair ng sasakyan na nalubog sa tubig. Hindi ordinaryong gastos yan. Pero ang gobyerno, walang ginagawa. Wala kang narinig sa kanila ngayong umaga Ako, I was expecting ngayong umaga, magkaroon man lang ng national address, o magkaroon man lang kung sino man yung in charge. Yang si Mga Torre, ang incompetent kasi. yabang-yabang mo. Nung pinasok mo ang Davao, bakit hindi mo gawin yung yabang mo sa baha sa Metro Manila? Kaya ka nga linagay dyan kung masosolbahan mo. Ito naman DPWH, saan ka naman nagkakita, nag-rehab ng EDSA, alam niyang tag-ulan. At alam niyang meron talagang barrier dyan sa busway. So, hindi ko alam kung nasa ng common sense nitong mga ito, pagkalaki-laking pondo, supposedly good for 5 taon. Wala pa yata 3 buwan, nasira na. So, babalik tayo uli. Window dressing ba yan sa ASEAN sa November? O talagang inaayos nyo? No? Kasi kung talagang inaayos yan, pinagplanuhan yan, makita mo naman ang pagkakapatsi Ngayon nakikita natin, linagyan ng cover ito, yung sumunod ito, hindi buo. So, paano naging 1.6 billion yung patsi-patsi? Correct.
Ang inaantay ko, Kurakot na naman Attorney yan. Prof, ang sinabi ng Pangulo na iipunin niya yung mga tubig baha. Napakarami na pong tubig baha po sa ating bansa. Di ko lang alam kung naipon na ba yun. Kasi ang ganda ng pagkakabanggit niya noon, na iipunin yung tubig baha. Ang nangyari lang, yung mga netizen, ginawa ng Ang nag-iipon. ang nag-ipon ng tubig Oo. baha. Alam mo, Admar, pwede yan eh. Magandang solusyon yan. Kung may catchment basin tayo. Wala tayong catchment basin eh. Tingnan mo yung dun sa BGC. Meron silang catchment sa ilalim eh. Kaya hindi nagbabaha. Tapos nare-recycle. Yun siguro dapat ang tingnan na natin, lalo na sa Metro Manila. Kasi ang Metro Manila, yan talaga ang daus-usan ng tubig galing sa pag tumaas ang Manila Bay, high tide, pag ang Laguna de Bay hindi silted, hindi nahuhukay, hindi na lumalalim yung kanyang carrying capacity, tapos patuloy ang quarrying sa Sierra Madre, lahat ng bagsak niyan sa Metro Manila. So, anong solusyon mo sa Metro Manila? Alam mo, maingay ang Metro Manila. Maingay ang Metro Manila. Saan ka maglalagay ng catchment basin? 'Di ba? Yun dapat ang pinag-aaralan nila, long-term solution. Pero, ang short-term solution, talagang makita mo yung paghuhukay sa mga kanal, linagyan na ng malalaking culvert, pero katulad sa Araneta, linagyan na ng malalaking culvert na wala, hindi masyadong tumaas. Ba't tumaas ngayon? Ano nangyari? Nabara ba ng basura? O yung pumping hindi gumagana? Kung titingnan natin ang Navotas kilala yan sa pumping, yung bombastic pumps nila. Nagpa-pump ng tubig dahil may tubig yan eh. Pinapump, lumalabas. Tapos may wall sila, may barrier sila. Ano yung tamang ginagawa ng Navotas na pwede mong gawin probably sa Manila na nakaharap sa Manila Bay? Yung mga ganyan kailangan mapag-aralan at kailangan ng solusyon dyan. Yung inyong intelligence, confidential fund, gamitin nyo dyan. Matutuwa ang taong bayan. Tapos ang maririnig lang natin, wala man ito nung dati. Ngayon lang itong mga basura na ito. Parang inamin pa niya na sa panahon lang niya, napakaraming basura. Si BBM. Sa panahon lang niya hindi nagkokolekta ng basura ng tama eh. Wala natatakot sa kanya. Kaya yan, makikita mo yung basura nagkalat, no? Panahon ni Duterte, at stricto kung titingnan mo yan, at alam mo ang storya ng Dolomite sa Rojas Boulevard, di ba there was a time may bagyo, dinala talaga yung basura from Cavite patungo sa Rojas, kaya may team na nagpulot. So, kailangan mo ng partnership with the community. Kaso mayayabang sila eh, magagaling sila. Pakialam nila sa local government. Dapat yan, matindi ang partnership, lalo na dun sa mga local government na malapit sa mga tubig, no? Makita natin lahat ng dinadaanan ng Pasig River. Common sense lang saan dumadaan ang Pasig River? Saan humuhuho? 'Di ba? So, meron yang Laguna at Manila Bay at Pasig River. Yun lang ang babantayan mo, common sense. Paano mo yan gagawin? Correct. Ngayon, kung magtuturo-turo ka, may Metro Manila Development Authority na hindi mo maintindihan kung para lang sa police ba yan, security ba yan, pag tiningnan mo ang charter ng MMDA, marami yan. From basura to baha. So, hindi ko maintindihan itong si Torre. Tigil-tigil ho ang paglalagay nyo ng tarpaulin nyo. Correct. Alam kong gusto nyo tumakbo, pero hindi ho panahon ang paglalagay ng tarpaulin. Panahon ho na ipakita nyo sa taong bayan na deserving kayong MMDA at kaya nyo solusyonan ang problema ng MMDA. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno? Prof. Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess, experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito bang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa
Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino maayos na buhay. Correct. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. Correct. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mong may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula nang tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday, ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa COMELEC, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka. Sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Okay, so yan po ang matapang na salita ni Professor Malutikia laban dito kay Torre. Okay? Torre, ilabas mo ng yabang mo. Puros ka lang yabang, Torre. Ito naman, pakinggan natin si Attorney Paulo Panelo patungkol po sa kanyang opinion dito sa impeachment trial. Ito po, panoorin natin. Play, Panelo, pasok. Opo. So definitely, dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabol sa itong confidential funds. Attorney, napag-uusapan na natin yung impeachment at linawin lang natin, si attorney ay doon lamang sa perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga. Kukunan natin siya ng opinion naman dito po sa naganap na impeachment trial kahapon. Suspendido po ngayon, attorney. Pero ano po ang nakita ninyo doon po sa ipresenta na witness ng prosecution na tinagurian ng hostile witness po? Malinaw na po ba na mayroong kasalanang nagawa ang Vice Presidente at ibinulsa yung pera ng taong bayan doon sa mga pahayag kahapon po, attorney? Hindi tayo naka-monitor masyado kasi nasa OCP Taguig tayo, nagpa-file nung complaint affidavit. Nakakita lang tayo ng mga video clips tungkol doon sa nangyari kahapon. At admittedly, hindi din tayo ganun kapamilyar doon sa topic na ito. Ang sa akin lang, base doon sa alam ko, special disbursement officer kasi itong si Gina Acosta. Pero kung ang tanong is, dapat siya ba mismo ang kasi ang tinukoy kahapon is, sabi, under the instructions of the Vice President, tinurn over niya yung confidential funds na withdraw from Land Bank to Colonel Raymond Lachica, who was the OVP security officer. So yung security officer kasi technical term yan na may kinalaman sa confidential funds. So para sa akin, wala naman talagang napatunayan kahapon kundi na itong 125 million na confidential funds binigay kay
kay Colonel La Chica. Sa akin, walang kaso yun kasi as a disbursement officer, you cannot expect somebody like Gina Acosta, kunyari, to buy information from mga informants kasi hindi naman niya kilala yung mga yun eh. 'Di ba? Ang nakakilala doon is yung mga intelligence officers under the OVP or Opo. yung mga nag-develop ng mga informants na yun, for example. So wala akong nakikitang issue na na napatunayan kahapon or inamin kahapon na si Gina Acosta rinelease yung pera kay Colonel La Chica. Wala rin akong nakikitang issue na parang may nakita akong mga video clips tungkol sa insinuation na minadali ang pag-process ng Withdrawal. itong confidential fund release and disbursement. Wala akong nakikitang issue doon kasi napaka-late na po sa taon release itong Exactly. confidential funds, December 20. And from my basic understanding of budget in government, kailangan mo yan gastusin before the year ends. Or else, hindi ka na makakahingi Wala, ng sa lalagyan silang same lusot amount dyan. sa mga susunod na periods. Opo. So definitely, dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabol sa itong confidential funds. Opo. At wala rin akong nakikitang kasi parang may sinasabi sila tungkol naman doon sa mga bags na kesyo nagtutugma ito doon sa sinabi ng Taga-Land Bank, nagtutugma ito doon sa sinabi ni Ramil Madriaga. Para doon kay Madriaga, lahat kasi ng information ni Madriaga na sinabi niya sa affidavit niya ay publicly available information na mula doon sa mga hearings ng House Justice Committee. Ng House Committee on Good Governance ata yun, yung unang nag-imbestiga ng confidential fund. So, sabi nga namin dun sa second perjury complaint, the fact na hindi makapagbigay ng detalye si Madriaga na hindi nababasag by verification na higit pa dun sa publicly available information, patunay lang na nagsisinungaling siya, na nag-iimbento lang siya ng kwento mula dun sa mga information na publicly. Yan, This nag-ads. is a song Skip about natin. a legend. She's the quiet. Skip natin. Yan. Opo. Yes, attorney? Okay, balikan lang natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Kaugnay nga po dito sa pinag-uusapan natin na impeachment trial kahapon. Yes, attorney? Hello? Yes po. Attorney, so ibig sabihin kahit na siya ay tinaguri ang special, yung SDO kumbaga, officer na nagdi-disburse, hindi siya obligado na umakyat ng bundok, humarap doon sa mga magiging pagkukunan ng mga impormasyon. Kumbaga, hindi siya mismo ang mangunguna dito, which is, yan din yung kanyang pinahayag kahapon. So, parte na ba ng pag-disburse ng pera yung pagbigay niya kay La Chica at nagampanan niya yung kanyang trabaho bilang disbursing officer, and at the same time, inobliga si La Chica na magbigay ka sa akin ng mga katibayan na ito ay ginamit sa anumang activity under ng sa confidential funds, attorney? Tama. Although, yun nga, ayoko lang pangunahan yung defense team. Abangan natin yung cross-examination ng defense kay Miss Gina Acosta. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi itong si Gina Acosta, wala naman yung training sa, yun nga, parang intelligence operation. So, impractical to have a disbursement officer na kailangan yung kada bili ng information sa informant, siya din ang magbibigay. Ako, parang
for practical purposes, kailangan ibigay ang tungkulin na yan dun sa mga intelligence officers na may training na mag-develop ng informant, may training sa pakikitungo sa mga informant para bumili ng impormasyon. Hindi para sa isang government employee katulad ni Gina Acosta. Doon naman po sa pag-audit ng COA ICFAO, nakikita niyo po ba na may kakulangan sa kasanayan yung mga auditor ng COA pagdating po sa paano ba ang pagtrato sa pag-audit dito po sa mga confidential funds, attorney? Hindi tayo masyadong familiar dyan dun sa kung ano yung ginawa nilang pag-audit dito sa confidential funds. Pero yun nga, ang nabasa ko, ang napanood ko tungkol dyan is mukhang hindi nabigyan ng tamang due process itong OVP dahil sa pagkarinig ko ay nag-issue na agad ng notice of disallowance without giving the OVP the opportunity to respond or to defend itself. And critical yan kasi may mga kaso sa Supreme Court na nagsasabi na ang confidential funds or kahit ang anong pagwaldas ng pera ng gobyerno, hindi yan necessarily, may mga pagkakataon na hindi yan, kung hindi man sumunod ng eksaktong-eksakto doon sa government rules, hindi yan necessarily in bad faith or hindi necessarily ibig sabihin may pagnanakaw na. Kung may kakulangan man sa dokumento or may ibang interpretasyon yung Commission on Audit, tingin ko kailangan daw may bad faith, may malicious intent to take itong confidential funds and use it for personal use. Yun yung Opo, attorney. Opo. Ayusin lang natin yung signal ng ating komunikasyon po, mga kapartner. Kasama natin si Attorney Salvador Panelo. Attorney, yes po, ipagpatuloy niyo po, attorney. sorry, hindi ko alam kung narinig, pero sa Supreme Court kasi ang sabi nila sa mga desisyon involving itong use of government funds is kapag merong umabot na COA case sa Supreme Court at meron ngang unaccounted for funds or funds na hindi kompleto yung dokumento, hindi ibig sabihin automatiko na ninakaw ang pera or kailangan ipag-utos na ibalik ang pera. 'Di ba? Kailangan ipakita ng Commission on Audit na may bad faith, may malicious intent or talagang kinuha itong pera na to at ginamit for personal use. Kapag hindi nila mapatunayan ito, hindi ipapabalik yung pera kasi mukhang nagamit naman ng tama yung government funds pero hindi, kulang lang sa documentation. So sa mga ganong pagkakataon, yun nga, hindi personally liable itong mga Yes po. This is the type of faceless animated videos that helped us grow our Skip channel natin 10 yung times ads. in 2025. Skip. Attorney? Okay, meron tayong isa. So ayan yun po ang opinion ni Attorney Paulo Panelo, itong anak ni Attorney Salvador Panelo patungkol dyan sa impeachment. Hindi man siya masyadong familiar sa mga nangyayari pero at least meron siyang opinion sa legal side naman, no? Okay, so like and share na lang sa mga nanonood, no? At libre kayong mag-comment, mag-react, ilabas nyo ang inyong opinion at basahin natin yan
sa comment section. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.